and today andito tayo ngayon sa University of Makati. At may inimbitahan tayong kaibigan mula sa Institute of Accountancy. So let's go! Hello everyone, Herons and Lady Herons. I am Princess Paula Kalingo from the Institute of Accountancy studying at the University of Makati. So ayun nga, kasama na natin siya at inimbitahan natin siya para tanungin kung ano yung mga system dito sa UMAC at bakit yun kailangan. So, the first question is, ano yung mga system na nakikita mong na-implement dito sa UMAC at bakit sa tingin mo need talaga yun gawin? Well, in terms of our environment naman, kitang-kita naman dito sa UMAC is may mga cleaners na nagpa-plant. I think nakikita ko rin siya from time to time. And of course, during this season, during summer, napaka-importante talaga ng mga plants, ng mga halaman, ng mga puno, lalong-lalo na sa environment na to since very exposed tayo sa heat, especially sa oval, and medyo onti lang yung mga lilim na pwedeng puntahan ng mga estudyante. And of course, besides that, hindi lang tungkol ito sa pagiging pagkakaroon ng preskong hangin. Of course, dapat nakaka-lessen din ito ng pollution, pagkakaroon ng mas breathable air, ganon. And then ano pa bang system is that meron din silang organization na tinatawag na Laudato Si. Ang advocate nila is environment din and climate change. Ano na siya, interconnected na. And then one time sumali ako sa essay contest nila regarding the environment, and ayun din yung naging focus and naging scope ko regarding sa essay na yon. Tapos, yung fun, nakaka-fun siya kasi ang daming estudyante na gusto maging advocate din ng environment. Ang daming sumali and ang daming aware sa mga sistema na dapat pinapatupad at pinapatupad ngayon ng UMAC. Okay, and the next question is, ano yung mga hindi pa na-implement dito sa UMAC at bakit dapat sila bigyan ng pansin and action? From what I have observed kasi, yung mga trash can natin is iisa lang talaga. Like, literal na color green na wala yung mga symbol na. Kulang sa pag-segregate actually. Kulang tayo sa mga symbols. Kulang din tayo sa proper disciplinary action. Kulang talaga siya kasi yung pinapakita ng simpleng lang ng trash can, especially sa designs. Of course, dapat na rin ng mga kolehiyo. And of course, yung sa stalls natin or sa cafeteria, gumagamit pa rin sila ng plastic despite na pinatupad na yung no plastic policy ba yun? No plastic policy. Actually, around Makati's, sa ibang parts ng Makati, napapatupad naman yun and minamaintain ng barangay nila. Pero, sa laki ng UMAC, dapat i-maintain nila yung ganun and ipatupad actually kasi ang tagal na nilang gumagamit ng plastic, especially sa utensils, sa plastic bags and such. Tapos, actually, meron ding kulang sa engagement yung Laudato Si. Puro sa seminars and kulang sa network. I think ang need nila i-market, i-promote, or provide awareness is sa mga estudyante na kulang sa workshops. Kulang din tayo sa place kung saan pwede tayo makapag-provide, makapagtanim, makapag-contribute sa ating environment. Especially tayo rin ang maapektuhan nito. Kasi, of course, ang dami namang pwedeng magkasakit dahil sa pollution, hindi lang naman sa init, hindi lang sa smoke, hindi lang sa mga alikabok, ganun. Tapos, dapat i-promote or dapat magkaroon pa tayo ng expounded network, expounded awareness, expounded mga, hindi lang puro seminars, kundi puro mga workshops din kung saan na-implement. Nakakagawa yung mga estudyante ng gawa mismo nila, like gawa sa kamay nila mismo, hindi lang puro sa Facebook, hindi lang puro sa salita lang, kundi dapat meron din silang nagagawa, in real life. That's all po. And that's all for today's video. Maraming salamat sa iyo sa pagbabahagi ng pananaw at obserbasyon dito sa UMAC.
nakita natin kung gaano kahalaga ang sistemang ito para mapahalagaan ang ating kapaligiran. And sana may natutunan kayo sa pakikinig at panonood sa ating video. Thank you for watching and see you in the next vlog. Bye!